Robert, on behalf of all of us, we extend our Sa pamamagitan ng pinapaalam namin ng aming lubos na pasasalamat sa lahat. Mula noong huling pangkalatang kumperensya ng Abril, paulit-ulit kong inisip ang halaga ng isang pangalan. Nitong nakarang ilang buwan, isinilang ilang apo sa tuhod sa aming pamilya. Bagamat tila mas mabilis ang dati nila kaysa kaya kong agapayan, bawat bata ay tanggap na karagdagan sa aming pamilya. Bawat isa ay nabigyan ng espesyal na pangalang pinili ng kanilang mga magulang na magiging pangalan nila habang buhay, na magpapaiba sa kanila sa iba. Ginagawa yan ng bawat pamilya. Tayoin din ng iba pang mga relihiyon sa mundo. Alam ng Panginoong Hesukristo kung gaano kahalagang pangalanan ng malinaw ang kanyang simbahan sa mauling araw na ito. Sa ika-115 bahagi ng doktrina at mga tipan, pinangalanan niya mismo ang simbahan. Sapagkat sa ganito, tatawagin ang aking simbahan sa mahuling araw, maging ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw. At itinuro ni Haring Benjamin sa kanyang mga tao sa panahon ng Aklat ni Mormon, nais kong taglagin ninyo ang pangalan ni Kristo, kayong lahat na nakipagtipan sa Diyos, na kayo ay maging masunurin hanggang sa wakas ng inyong mga buhay. At nais kong inyo rin pakatandaan na ito ang pangalang sinabi ko na aking ibibigay sa inyo, na hindi kailanman mabubura, maliban na lamang kung dahil sa kasalanan. Kaya nga, ingatan ninyo na hindi kayo magkasala, na ang pangalan ay hindi mabura sa inyong mga puso. Tinataglay natin ang pangalan ni Kristo nang tayo ay binyagan. Pinaninibago natin ang tipan sa binyag na iyon bawat linggo sa pakikibahagi sa sakramento upang ipakita ang ating kahandang taglayin ang kanyang pangalan at mangako na lagi siyang alalahanin. Natatanto ba natin kung gaano tayo kapalad na taglayin ang pangalan ng pinakamamahal at bugtong na anak ng Diyos? Naunawaan ba natin kung gaano ito kahalaga? Pangalan lamang ng tagapagligtas, ang tanging pangalan sa silong ng langit na makapagliligtas sa tao. Kung natatandaan ninyo, tinalakay ni Pangulong Boyd K. Packer ang halaga ng pangalan ng simbahan noong huling pangkalatang kumperensya ng Abril. Piniliwanag niya na dahil masururin tayo sa paghahayag, tinatawag natin ating sarili na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, sa halip na simbahan ni Mormon. Dahil napakalaga ng buong pangalan ng simbahan, ulitin ko ang mga paghahayag sa mga banal na kasulatan. Ang mga tagubil ng unang panguluhan sa mga liham noong 1982-2001. At ang sinabi ng iba pang mga apostol na nakahikayat sa mga miyembro ng simbahan na sumang-ayon at ituro sa mundo na ang simbahan ay kilala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang pangalang itatawag sa atin ng Panginoon sa huling araw. Ito ang pangalang magpapabuklod tangi ng kanyang simbahan sa iba. Pinag-iisipan ko mabuti kung bakit ibinigay ng tagapagligtas ang mahabang pangalan ito sa kanyang ipinanumbalik na simbahan. Maaring mahaba ito, ngunit kung iisipin natin na paglalarawan ito ng katangian ng simbahan, ito ay biglang nagiging maikli, tapatan, at malinaw. Paano magiging mas diretsahan at malinaw ang anumang paglalarawan at ipahayag pa sa ilang salita? Bawat salita ay malinaw at mahalaga. Ang salitang ang ay nagsasaad ng kakaibang katayuan na ipinanumbalik na simbahan sa mga relihiyon sa daigdig. Ang mga salitang simbahan ni Jesucristo ay nagpapahayag na ito ang kanyang simbahan. Sa Aklat ni Mormon, itinuro ni Jesus, at paano ito magiging simbahan ko maliban kung ito'y tinatawag sa aking pangalan? Sapagkat kung ang simbahan ay tinatawag sa pangalan ni Moises, kung gayon ay yun ay simbahan ni Moises, o kung iyon ay tatawagin sa pangalan ng isang tao, tulad ng Mormon, kung gayon iyon ay simbahan ng isang tao. Ngunit kung ito ay tinatawag sa aking pangalan, kung gayon ito ay aking simbahan. Kung mangyayari na mga ito ay nakatayo sa aking ebanghelyo. Ipinaliliwanag ng sa mahuling araw na ito rin ang simbahang itinayo ni Hesukristo nang magministeryo siya sa lupa, ngunit ipinanumbalik sa mahuling araw.
Alam natin na nagkaroon muna ng pagtaliwakas o apostasya, kaya kinakailangang ipanumbalik ang kanyang tunay at perpektong simbahan sa ating panahon. Ang kalugan ng mga banal ay sinusunod siya ng mga miyembro nito at nagsisikap na gawin ang kanyang kalooban, sundin ang kanyang mga utos at maghanda na muling makasama siya at ang Ama sa langit. Sa hinaharap, ang salitang banal ay tumutukoy sa lahat ng may hangad na pabanalin ang kanilang buhay sa pakikipagtipan na susundin si Kristo. Ang pinangalan tagapagligtas sa kanyang simbahan ay nagsasabi mismo kung sino tayo at ano ang ating pinaniniwalaan. Naniniwala tayo na si Jesucristo ang tagapagligtas at manunubos ng sangkatauhan. Nagbayad sala siya para sa lahat ng magsisisi sa kanilang mga kasalanan at nilagot niya ang mga gapos ng kamatayan at inilaan ang pagkabuhay na magulim mula sa libingan. Sinusunod natin si Jesucristo. At ulitin ko sa ating lahat ngayon na sinabi ni Haring Benjamin sa kanyang mga tao, inyong pakatandaan na panatilihing laging nakasulat ang kanyang pangalan sa inyong mga puso. Hinilingan tayong manindigan bilang saksi niya sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Ibig sabihin, dapat tayong maging handang ipaalam sa iba kung sino ang ating sinusunod at kaninong simbahan tayo kasapi. Sa simbahan ni Jesucristo. Tiyak na nais natin gawin ito ng may pagmamahal at patotoo. Nais nating sundin tagapagligtas sa simple at malinaw ngunit mapakumbabang pagpapahayag na tayo ay mga miyembro ng kanyang simbahan. Sinusunod natin siya sa pagiging mga banal sa huling araw, mga disipulo sa mga huling araw. Ang mga tao at organisasyon kadalasan ay binibigyan ng palayo ng iba. Ang palayo ay maaaring pinekling anyo ng pangalan o hango sa isang pangyayari o pisikal o iba pang katangian. Kahit ang palayaw ay hindi katulad ng katayuan o kahalagahan ng tunay na pangalan, magagamit ito ng wasto. Ang simbahan ng Panginoon noon at ngayon ay nagtataglay ng iba't ibang pangalan. Ang mga banal sa lumang tipan ay tinatawag ng mga Kristiyano dahil naniniwala sila kay Jesucristo. Ang pangalang iyan, na unang ginamit ng kanilang mga kaaway sa mapanlait na paraan, ay kapita-pitagang pangalan na ngayon at karangalan nating matawag na simbahang Kristiyano. Ang ating mga miyembro ay tinatawag ng mga Mormon dahil naniniwala tayo sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Jesucristo. Masusubukang gamitin ang ibang salitang Mormon ng mas malawak para ibilang at tukuyin ang mga tumiwalag sa simbahan at nagbuo ng iba't ibang grupo. Nakakalito lang ang gayon. Nagpapasalamat tayo na iniwasan ng media ang paggamit ng salitang Mormon sa paraang mapagkakamalan ng mga tao na may kaugnayan ng simbahan sa mga grupong polygamist o iba pang fundamentalist. Lilinawin ko na ang grupong polygamist kabilang na ang nagbabansag sa kanila sarili na fundamentalist Mormon o iba pang version ng ating pangalan ay walang kaugnayan sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Bagamat hindi Mormon ang buo at tamang pangalan ng simbahan, at iyon ang bansag dito ng ating mga kaaway noong mga unang taon ng pag-uusig sa atin, naging tanggap na palayaw ito kapag tinutukoy ang mga miyembro sa halip na ang institusyon. Hindi tayo kailangang tumigil sa paggamit ng pangalang Mormon kung angkop, ngunit dapat nating patuloy na bigyan diin ang mismong buo at tamang pangalan ng simbahan. Sa madaling salita, iwasang gamitin at huwag ipagamit ang katawagang simbahang Mormon. Sa pagdaan ng mga taon na gumanap ako sa mga tungkulin sa iba't ibang panig ng mundo, ilang beses akong natanong kung kasapi ako sa simbahang Mormon. Ang lagi kong sagot ay, ako ay miyembro ng simbahan ni Jesucristo. Dahil naniniwala tayo sa aklat ni Mormon na ipinangalan sa Amerikanong propeta at pinuno noong unang panahon at sa pantipan ni Jesucristo, kung minsan ay tinatawag tayo mga Mormon. Sa bawat pagkakataon, magandang pagtanggap sa sagot na ito
At katunayan ay nagbukas ito ng maraming pagkakataong ipaliwanag ang panunumbalik ng kabuuan ng Ebanghelyo sa mga huling araw na ito. Mga kapatid, isipin na lang ninyo ang magiging impluwensya natin sa simpleng pagsagot na gamit ang buong pangalan ng simbahan, tulad ng sinabi ng Panginoon na dapat nating gawin. At kung hindi nyo magamit kaagad ang buong pangalan, sabihin man lang ninyo, miyembro ko ng simbahan ni Jesucristo, at ipaliwanag kalaunan ang ng mga banal sa mahuling araw. Maring itanong ng ilan, paano naman ang mga internet site na tulad ng Mormon.org at iba pang mga media campaign ng simbahan? Tulad ng sabi ko, ang pagtukoy sa mga miyembro ng Mormon ay angkop kung minsan. Ang mas madaling gawin, i-search na lang tayo ng mga hindi natin kasapi sa ganyang pangalan. Ngunit kapag binuksan ninyo ang Mormon.org, nakapaliwanag ang wastong pangalan ng simbahan sa homepage at lumilitaw ito sa bawat karagdagang page sa site. Hindi praktikal na asahang i-type ng mga tao ang buong pangalan ng simbahan para matagpuan tayo o kapag naglalag on sa website natin. Bagamat maaaring magpatuloy ito, hindi ito dapat makapigil sa mga miyembro na gamitin ang buong pangalan ng simbahan hanggat maaari. Kagawian nating liwanagin sa ating pamilya at sa mga aktibidad sa simbahan at sa pakikihalubilo natin sa araw-araw na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw, ang pangalang iniutos ng Panginoon mismo na itawag dito. Nakasaad sa isang survey kamakailan na napakarami pa rin hindi makaunawan ang pangalang Mormon ay tumutukoy sa mga miyembro ng ating simbahan. At karamihan sa mga tao ay hindi pa rin sigurado kung Kristiyano ang mga Mormon. Kahit mabasa nila ang pagtulong ng ating helping hand sa buong mundo sa mga biktima ng bagyo, lindol, baha, at taggutom, hindi nila iniugnay ang ating mga pagkakawang gawa sa ating pagiging organisasyong Kristiyano. Siguradong mas madali sa kanila ang maunawaan na naniniwala tayo at sumusunod sa tagapagligtas kung tutukuyin natin ating sarili ng mga miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw. Sa ganitong paraan, yaong mga nakaririnig sa pangalang Mormon ay may ugnay ang salitang iyan sa pangalang inihayag sa atin at sa mga taong sumusunod kay Jesucristo. Tulad ng pakiusap ng unang Pangulohan sa kanilang liham noong February 23, 2001, ang paggamit ng inihayag na pangalang ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw ay lalong mahalaga sa ating responsibilidad na ipahayag ang pangalan ng tagapagligtas sa buong mundo. Sa makatwid, hinihiling namin na kapag tinutukoy natin ang simbahan, gamitin ang buong pangalan nito hanggat maaari. Noong 1948, sa pangkalatang komperensya ng Oktubre, sinabi ni Pangulong George Albert Smith, mga kapatid, pag-alis ninyo rito, maaari niyong makahalubilo ang iba't ibang relihiyon. Ngunit tandaan, na iisa lang ang simbahan sa buong mundo na sa utos ng langit ay nagtataglay ng pangalan ni Jesucristo na ating Panginoon. Mga kapatid, naway tandaan din natin nito pag-alis natin sa komperensyang ito ngayon. Iparinig ang ating patuto tungkol sa Kanya at panatilihin sa ating puso ang pagmamahal sa Kanya. Ang dalangin ko sa Kanyang pangalan, ang Panginoong Jesucristo. Amen.